Mayor, magandang araw po. You are now running on another term unopposed. Sa malaking bagay na ang ibig sabihin yan satisfied ang mga taga-Tarasa sa nagiging performances mo for the last terms. At maraming ang nag-entertain ng idea noon na baka tumakbo ka raw sa pagka-gobernador o vice-governor, pero mas kailangan ka ng taga-Tarasa. Now, ano masasabi mo dahil pag-file mo wala kang kalaban? Good morning, Bro Alex. Yun nga, sa totoo lang, hindi natin inaasahan na walang magpapile na laban sa atin sa pagkamiyo. Nag-file tayo Thursday, second to the last day. Kasi sa October 7, so ang deadline ng filing is 8. So, pagdating ng 8, talagang walang file. Ang nag-file lang sa petition from Vice Mayor down. So, tayo ay natuwa. Yun nga, yung sabi ng iba na yung majority ng constituent natin ay satisfied sa ating performances. But, sabi ko, medyo tayo, nawa na lang sila sa atin dahil pinagbigyan tayo last term na natin. Yun ang natin. So doon naman sa mga may mga balibalita na aakyat tayo sa governor o congressman, yun ay may mga kaibigan tayo na audio o nagsasabi na yun ang sa atin, but para sa akin, pusing mo na anchor. The village na isang kandidato, di ba sa buong Palawan, tayo lang ang post. Ito napakalaking bagay. At may mga kaibigan din tayo nag-advise na magpasaba ko para hindi matapos ang aking burn. Para sa akin, tuloy ko. Kasi kaya walang lumaban na because of me. Hindi because of my Tama yan. family ko. So pagbigyan natin. Kasi para sa akin maraming magiging negative ang pag-iisip pag magpasakado. Parang yung iniisip natin ay parang forever na wala nang katapusan tayo na position. Ang akin, kung gusto tayo ng majority by next election, 2025, kahit sino ang i-tusap natin, mananalo pa rin kung maganda ang ating performance. Itong last term natin, para sa akin, lalo natin pagandahin. Ngayon, may isa akong point of realization na nalaman. Last time when we were here, nakausap ko si former Vice Mayor at now your Municipal Administrator, si Sir Bal Pasigi. Sabi niya sa akin, because I thought all the while, maraming mga taga-Palawan, ang akala nila ang buong Batarasa ay popularly controlled by Islam. Yung pala ang Batarasa, mas marami ang populasyon ng Kristiyano. So it appears na both Islam and Christians are rallying behind your administration. Oh, yes, Bro Alex. Totoo po yun. Kung titingnan lang Batarasa, sa pangalan ng bayan ay from Dato Batarasa, is from Muslim Datos, and kami tayo ay Muslim plus yung mga majority ng mga municipal officials. Ang pagkakala nila majority is Muslim. No. So lang, but ang Muslims more or less it's only 30%. Grabe yan. Only 30%. Despite of that, tayo since 2004 na muna maglaban tayo na non-Muslim, kaibigan natin Christian, nananalo ng mga slide. So, tanggap tayo ng mga kapatid natin Christian. Tanggap tayo. Parang itong Batarasa, siguro narinig mo yung Sultan Kudarat. Yeah, of course. Sultan Kudarat, yung sa pangalan ng province ay Muslim, majority. But ang Sultan Kudarat is minority ang Muslim. But despite of that, ang namumuno sa
sa mangunda dapat, magkatupak sa mga anak. Ayan. So yun po ang Batarasa. Minority po. More or less 20% na Muslim. But tayo po ang matagal na tayo na mo, no? Ibig sabihin, tanggap po tayo lahat ng mga ating mga kababayan, ating mga kapatid na Christian. Now that you are running unopposed, big sabihin wala kang dapat isipin kasi walang political pressure. So patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga proyekto. Because Batarasa, everybody knows in Palawan that Batarasa is almost there to become component city. And kanina, we felt, binalikan na naman namin yung bagong town center mo, pati yung mga granito kasahig ng terminal, kita na naman namin ulit. At patuloy yung pag-evolve ng infrastructure development sa Batarasa. I believe also na siguro malapit na matapos ang bagong munisipyo. Now, in your final term, ano ang mga plano mo pa na dapat gawin sa bayan ng Batarasa? Yes, napakaganda ng Alex. So, ang Batarasa, patuloy ang development natin. Pero ang pinaka-priority natin ngayon yung na-start ng ating yung pinaka-municipal peace port. Napakalapit po yung budget natin dyan. Peace Port. Peace port. Na-start na, ulit mga 40% na yung accomplishment. So by next year ay matatapos. Ito po, hindi lang, although ang title is peace port, but general port po. Commercial vessel pwede gamitin. And secondly, yung tatapusin natin, yung phase 1 natin ng airport natin. So by next year, may application na rin tayo para sa piston, concreting ng runway. So, alam po natin, talagang kasama sa mga basic services ang transportation natin by air, by sea, by land. So, plus itong natin, yung although itong Buliloyan port natin, international port, talagang pinapalok po natin ito sa DOT na completed para makatikop. So dito sa Batarasa, once maging makatikop lang itong Buliloyan port, ang ating peace port, kasi alam po natin dito, talagang maraming fishing grounds dito sa area natin. Yung lalakas yung economy natin kasi yung mga fishermen natin from Manila from Luzon, pumupunta dito. So walang madaungan ng magandang fish port. Walang yung mga supplies nila, magandang kakaling parang Manila. Whereas kung mayroon tayong magandang facilities ng fish port natin, so malapit na sila, hindi lang sila sa atin. 20 miles away na lang, pwede na sila mamili ng supplies nila. So yun pong natin. So kasi ang economy natin, talagang nakikuha natin sa maraming tao. Maraming pera umiikot. Yun po yung Ang commercial vessel natin from the point of Biluluyan down to Malaysia and so on and so forth. Operational na ba, Mayor? yung kung hindi lang sana nagka-COVID, ay matagal operational. Dahil sa COVID, so yung natin, counterpart natin na Malaysia, yung Kudat, so very strict din sila ngayon. So yung officially na talagang road, wala pa talaga. Ngayon ano lang yung informal lang. Pero kung matapos ang COVID by next year, sa aking palagay, makatikot na ito. At kung nakatikot ito, talagang dadayunin ang Batarasa from Puerto Princesa, from Northern Palawan. Kasi tayo magiging ng food basket o food Saka supply. gateway ka sa sa Southeast Asia. Yes. Malaking bagay. Mas malayo ang Manila from Puerto Princesa than Buliloyan to Kuta Kinabalu. Mas malayo ang Manila. Meaning, mas madali paratingin yung mga pangangailangan natin, construction materials, pagkain. Tayo rin. Madali ang pag-transport ng Yun sa atin din, vice goods versa. papunta sa kanila. Yes, madali rin. Mayor, mga magkano na ang budget ng Batarasa ngayon? Because again, ulitin ko, you are almost there to become a component city.
Magkano ng annual budget ng bayan ng Batarasan? Yung annual budget po natin, yung ERA, sa ngayon ang target natin ay ERA alone from walang tawag ngayon hindi na ERA, yung National Tax Allotment, NPA. More or less 500 million yung ERA alone. So ang ating local income, gano'n din, naglalaro mga more or less mga 400. Ikaw ang pinakamalaki sa buong Palawan. Sa local income, tayo ang pinakamalaki. Sa local income, ha? Ba't pagdating sa ERA, mas malaki po ang Rizal kaysa sa atin. Pagdating sa NPA, yung national ERA natin, mas malaki ang Rizal because of plan area. Yeah. Tama. Siya ang pinakamalawak. Siya yung pinakamalawak. Pero pagdating sa local income natin, yung local taxes, dahil sa meron tayong malaking tatlong mining company, diyan nagagaling yung majority, 80% ng local taxes diyan ang nagaling, tayo po ang pinakamalaki. Bali sa buong Mimaropa. Ang population requirement mo, Ang naabot na ba ang target para magiging component city tayo? actually po ang requirements at least 2 out of 3. Oo. Ang 3 yung number 1 yung local income. Number 2 land area. Territorial jurisdiction. Yes. Lawak. Lawak yung land area. Number 3 yung population. Population. So ang requirement at least 2. 2 out of the 3. 2 out of So 3. sa land area at sa local income, I think pasok ka na doon. Pasok tayo doon. Okay. Okay. Pasok tayo doon. How about the kay ikaw lang man ang bayan na of course nagkaroon ng bagong hospital na publicly in-announce mo ito, Mayor, na basta taga Batarasan na libre ang magpagamot. In fact, maraming ang gusto mag-transfer sa Batarasan Yes po. because of that. Yes po, ginawa. Wali matagal na po ito natin ginagawa. Ang ginagawa po natin ngayon, kasi ang Batarasan District Hospital natin ay nasa pa lang tayo, infirmary hospital pa lang. Hindi pa tayo nag-level 1. Ang ginagawa natin, lahat ng ating pasyente na admit yan, si hospital ang nagbibiling sa atin. After PhilHealth. So yung iba na nare-refer sa Proxquet, ganun din. Si hospital, si Soriano Hospital, si Sagrado Hospital, nagbibiling sa atin. Basta taga Batarasan. Basta taga Batarasan. Pero ang talagang plan natin, itong Batarasan District Hospital, once mag-level 1, yung bibigyan natin ng talagang pundo, application, parang operation nila, para hindi nila na singilin ng Batarasan. Okay. Yun ang plan natin. May nakalaan tayo budget. Ang always budget natin ngayon, naglalaro mga 20 to 30 million. Malaking budget. Malaking budget. Maniningil si Batarasan District Hospital. Itong amount na ito, 20 to 30 million, hindi niya masisingin from the patient. So yun ang plano natin, nilagay natin doon. So lahat ng pangangailangan, operational, doon nila tutunin. So halos zero billing. Zero Paglabas billing. ng pasyente. Yun talagang plano natin. Kaya maraming gusto maglipat si Batarasan. Ang hospitalization is free. Now, Mayor, along that line, bago ako lumipat sa mga political issues, kasi may mga itatanong ako mamaya, kasi ang political development, especially in the South, halos pumapabor pa rin sa Batarasan. Pero pag-usapan muna natin ang continuing fight ng Batarasan Municipality sa patuloy na global pandemic, which is of course dala sa atin ng COVID-19. We have heard last time na primera klaseng bakuna ang gina-inject sa mga tao rito. Pfizer, Moderna. Kamusta ano na po ang striking average natin in terms of percentage sa mga mamamayan ng Batarasan na nabakunahan? Yes, thank you. Actually, ang Batarasan po last time ay nakabase tayo kung anong supply. Ito mga last 2 months ito. Kung ano lang supply ng DOH na bakuna, which is limited. Yung una pa lang. Pero ngayon, nag-start po tayo last week, unlimited na yung supplies ng bakuna. So ngayon po, nagka-target tayo na 1.5 daily. A day. A day. Ang
ang ratio talaga, it's only 1,100. But ginawa po natin 1,500 para pagdating po ng end of December, ma-meet natin ang 70% at least. Yan po yung vaccination natin. Ibig sabihin, mas malapit ka sa target na herd immunity? Yes. Mas malapit ka sa target na herd immunity? Opo. Ganun. Pero pag sinabi nating unlimited ang supply ng bakuna, Mayor, ito ba ay binili ng local government ng Batarasa as what other LGUs are doing? Or ito ay nanggaling sa pakikipagtulungan natin sa provincial government? Yes, itong supply na yung ginagamit natin ay nanggaling sa pagtutulungan natin pati provincial government doon sa DOH. Kasi may hindi pa tayo hinaalaw yung local government bumili, pero may pundo po tayo pambili. Matagal na po yan. May na-set aside. May na-set aside po tayo. Nandiyan yung ating 30 million pesos. Ito is coming from private fund na natin, na sa initiative natin, nabuo natin. Nakalap mo. Yes. But, matagal na po tayo, nakipag-ugnayan sa DOH. So, hindi pa tayo na-allow. At sa paggabaha din ang pagdating ng bakuna sa national IATF eh. So, sa ngayon, itong pondo natin, mukhang hindi na natin magamit sa bakuna kasi marami nang dumadating ngayon. So, magagamit na natin ito dito sa hospitalization natin, other purpose natin. So far sa ngayon, everyday ang nagre-report sa atin natin MHO, nami-meet natin yung minimum natin, target. Everyday from Monday to Friday, yung minimum natin na 1,100, nami-meet po natin. Minsan nag-1,600, nag-1,400, ganun yung... Okay. Now, Mayor, with all your experience in local government, through all these years na ikaw ay naglingkod ng buong husay sa Batarasa, merong political development ngayon in the South na maraming hindi nila in-expect na mangyari. One development is that your closeness to Governor Jose Chavez Alvarez is beyond question. Yes. Your capability and ability to deliver for the greatest good and the greatest number of the citizenry of Batarasa is beyond compare. Halos hindi nga maparisan. Si Governor Alvarez now is running for congressman dito sa distrito kung saan matagpuan ang first class na bayan ng Batarasa. Anong in-expect mo na maaring ibuhos ng ating gobernador kung sakaling magiging kongresista siya? At alam ko naman na malapit ang bayan ng Batarasa sa puso ni Governor Alvarez. So, kung siya ang magiging congressman ng segundo distrito, he mentioned to me in an interview na priority niya ang 750 kilometers road network. Priority niya rin ang pagpadiklag ng mga rivers para mamitigate ang flooding. At priority niya rin ang paglago ng mga buhay ng bawat mamamayan, especially now sa segundo distrito. On the part of Batarasa, anong expectation mo kay Governor Alvarez becoming a congressman of second district? Okay. Talagang napakagandang tanong, Bro Alex. So, ganito si Governor Alvarez. Sa lahat ng naging governor, unahin muna natin yung kanyang 3 terms o 9 years na 8 years pa lang naging governor. Sa naabutan ko po na naging governor, siya po siyang pinakamalaking nagawa dito sa Palawan. Siya ang pinakamaraming nagawa. So hindi na natin isa-isahin pa. So dito, yung nga na yung nakadaan ng mga buwan, narinig natin nagpalipat siya ng kanyang registration sa Rizal. Rizal. Oo. So, thinking ng lahat ay Mag-mayor siya. Mag-mayor siya sa Rizal. Oo. So, totoo po yun. Nakapasya siya dito sa atin. Napag-usapan natin. Sabi ko, Gob, hindi bagay siya mag-mayor doon sa Rizal. Oo. Napakaswerte ng Rizal kung kayo maging mayor. Kaya pala. Oo. Totoo yun. Sabi ko, why not na pwede na mga mag-congressman. Pausapin niya si Abuel. Magkasama naman tayo sa partido.
Oo, one term lang. Mas marami kayong magawa, sabi ko. Alam namin. One term lang. Ha? One term Tama lang. yung sinabi niya. One term lang Yun siya. ang sinabi ko, one term lang. Kausapin natin. Kausapin yung sabi ko si Bing Abway, one term. Then, pag nag-condition pa sa panahon niya, after one term, pwede kayo bumalik pag-governor. Mm. Yun ang sinabi ko. Kung kaya pa. Kung kaya pa, kung kaya pa. Yun. Maganda. Mhm. Maganda. Kasi sabi ko, ay napakaswerte lang Rizal. So, gusto namin. Gusto mo sabi ko, sa Batarasa ka rin magkano. Pero para ma-serve ko na lahat ng buong second district, buong south, maganda nga sa buong Rizal. Sabi niya, babalik ako. Mag-decide na ako. Pero sabi niya, parang maganda. Parang sabi niya, medyo malikot din ang isip mo. Hindi, totoo. Itong parang Oo. informal na usapan namin. Actually, sinabi niya rin yan sa publiko, Mm. sa interview. So, sabi niya, malikot ng... Hindi, sabi ko, kailangan ka pa ng tagapalawan. Parang ikaw talaga, Mayor, ang nagiging driving force ni Governor Yes. in deciding another pathway sa kanyang paglilingkod sa Palawan. At precisely, kung anong sinasabi mo ngayon, yan din ang sinabi niya nung Sabado sa interview Totoo sa po yun. Pilihan sa Palawan. Totoo po yun. Yung nga lang, siyempre yung nag-decide na siya, kinausap niya si Bing Abweg, ni Bing Abweg, parang, in short, hindi pumayag. So ngayon, maglaban-laban. So ako, tayo rito, nakakommit na tayo sa kanya as congressman. Tayo ay PPP, ang governor natin, si Dennis Socrates, lahat ng PPP, talagang yun ang commitment natin. Andoon, at natitiyak natin dito sa Batarasa ay mananalo sila lahat. Walang duda sa tingin mo, Mayor. Kasi ang Batarasa, isa sa may pinakamalaking boto, Opo, bulk ng boto sa lahat ng munisipyo sa lalawigan ng Palawan. tama po. Actually, napatunayan na natin yan sa isang political exercise na nakalipas that Batarasa made it as a runaway votes. Of course, hindi naman kailangan i-recall pa ang past political exercise. Sa tingin mo ba at sa lakas ng paniniwala mo, si Governor Alvarez, makukuha niya itong gusto niya na i-represent ang 2nd District sa Kongreso ng Pilipinas? Walang duda. Walang duda. 99%, ha? Yung isang 1%, Panginoon na lang. Oo, tama. Walang duda. Tama din. Ah. Anyway, good luck for that. May isa pa akong gustong i-sidelight sa politika. Ang outstanding municipal councilor ng Batarasa, dati na, of course, everybody knows, kapatid mo, Yes. si Al Iba, is also seeking a seat in our provincial board. In fact, alam ng marami na kailangan din si board member to be Al Iba sa Junta Provincial. Sa paniniwala ni Mayor Abby Iba at this time, dahil si Al ay nasa PPP na rin, magkasama na kayo, Batarasa pa lang will give Al Iba a landslide victory, kunti na lang sa ibang mga bayan. Ano masasabi mo sa taga 2nd District sa pagiging board member ni Al Iba? Okay. So, totoo po yun, Bro Alex. Si Alibang ay kapatid ko. So, last election ay nagsubok siya sa provincial board member. Kinapos ng kaunti. Mag-isa lang yun siya. Siya ay independent. Oo. Sabihin na natin. Hindi kasama sa partido ng PPP. Pero despite of that, dikit siya, number 5 siya. Dikit tama siya. yan. Pero less than 1,000 votes ang difference. Dikit siya. Then yung number 6, napakalayo na. Okay. Ngayon, last election, nahirapan din ako kasi independent siya. So plus, may kalaban pa rin ako ng last election kaya hindi ako nakapokus. At saka may kandidato kayo sa partido. May kandidato tayo sa partido. Yun na nga, ganon, yung ito sa lineup natin, yung 4. So tayo, tapat tayo sa partido. Kaya ngayon, talagang kinakampanya natin. At saka wala kang kalaban. So wala akong kalaban ngayon. Pwede ako umikot Pwede. sa buong Southern Para sa Palawan. congressman, para sa kanya, sa samahan sa partido. Yes, kasama Grabe. ng partido ng PPP. Siyempre, priority natin yung si Al at saka si congressman natin.
lalong-lalo na ditong neighboring munisipyo natin, itong Brooks Point, Rizal, Balabac. Natutukan natin yan. Ito hindi natin nagawa last election. Pero ngayon, sinabi ko yan kay Governor Alvarez, ikot ako sabi ko. Itong Balabac, tutulugan ko. Ay, yes. Tutulugan ko by barangay-barangay. Halos ka mag-anakan mo rin ng taga-Balabac. Siyempre, Yung yung mga mga Balabac, official dam doon. mga official doon, itong mga Astami, related po sa atin. That's right. Plus yung mga kapatiran natin sa mga Muslim, Oo. ang dating natin doon sa kanila, parang artista tayo ng Batarasa. Oo. Gano'n, no? Kasi lahat sila dito dumadaan sa Batarasa. Lamang pag makaikot po tayo. So, ang matulungan natin, hindi lang si Alibba, buong partido. Lahat ka partido. Lahat Okay. ng partido. As a matter of assurance, kasi kung may nakakilala sa nagiging performance ni former number 1 Councilor Al Iba dito sa Batarasa, siya ang gumawa ng napakaraming local legislation, kasama na dyan ang festival, ang Piña Festival. Yes, yes. As a matter of assurance, anong masasabi mo sa taga-Southern Palawan kung si Al ay nandyan na nakaupo sa provincial board? So, yun nga ang masasabi natin, Bro Alex, sa mga kababayan natin dito sa Southern Palawan, kapag si Al ay manalo, kung halimbawa hindi nila medyo mahirap na malapitan si Alibba, pupunta doon sa Kapitolyo, sa Puerto Princesa, yung mga taga Brooks, taga Rizal, Balabac, dito sila pupunta sa akin. Oo. Grabe. Dito sila pupunta sa akin. At saka, pwede, kung may kailangan sila kay Al, sabihin nila sa akin, akong tawagan nila, akong i-text nila, ako magparating kay Alibba. So, ibig sabihin, ang availability at accessibility ay hindi lang si Al Iba, ngunit kasama si Mayor Abi Iba. Kasama si Mayor Abi Iba. Okay. Now, ang tagline na ginagamit ni Al ay serbisyong iba. Naiiba sa lahat ang serbisyo niya. At dahil associated siya hindi lang sa serbisyong iba, Okay. at dahil isa siyang iba, so kami rin, wala kami nakikitang duda na hindi siya, baka mag number 1 provincial board member pa kaya ngayon eh, tingin ng marami. Kasi sa totoo lang Mayor, marami talagang nangihinayang kaya nung panahon na yon. Kaya lang, as you reasoned out, ikaw mismo na parang nakatali yung kamay mo last election, may kalaban ka, mahigpit din ang labanan, tapos may pangalan din ng kalaban, plus na may commitment ka sa partido, partidista ka, so mahirap magbumitaw. Mayor, kausapin mo ang mamamayan ng Batarasa this time dahil wala ka rin kalaban at as a matter of continuing commitment to bring about more progress in Batarasa. Kausapin mo kasi sila kung ano pang maging sa Batarasa still with the administration of outstanding Mayor Abraham Iba. Yes, thank you, Alex. So, sa aking mga kababayan dito sa Batarasa, kung ano yung nakita nyo, nasimulan natin dito sa bayan natin, Bayan Batarasa, itong last term natin ngayon, lalo natin dudublihin ng ating ginawa, ng ating effort, ng ating sipag, hindi yung sinasabi ng iba kapag last term na hindi na yan para kumita, no, hindi, kasi tayo after ng last term natin, ang vision natin ay makatulong pa rin tayo sa ating mga kababayan hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Na matagal, Legacy dapat. yung legacy. Kaya mga kababayan ko, ng Batarasan, iikot din ako sa lahat ng barangay, sa lahat ng sityo, mag-uusap tayo. So sana kung lahat ng mga nagdaan, sinasabi ko sa inyo ay nangyayari. Sana itong pagkakataon nito, paniwalaan niyo pa rin ako. Itong partido natin, from provincial government, lahat, from sa local natin, para maganda yung flow, tuloy-tuloy po. Kasi kung masingitan yan, halimbawa dito sa atin, sa lokal, ang plano natin, 10-0. Kung masingitan pa na 1-2, yun ang magbabagal sa atin. Magkaroon ng delay. So, yun ang gagawin natin sa inyong lahat. Dito sa local, 10-0 po tayo. At sa provincial, ganun din. Kailangan panalo po natin lahat ang ating lineup.
So yun lang, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Bro Alex. Magandang umaga sa ating lahat.